Nilabas na mga boss, tignan natin ang new release na S version at ABS Y-Connect version specs at price ng bagong Lexi 155. Grabe ang update ng bagong modelo na scooter ni Yamaha ngayong 2026 mga bossing. Isa na dito ang version ng scooter na pasok, pang commute, pang trabaho at pang negosyo na model name Lexi 155. Sobrang daming kumuha at mahirap pa din makakuha sa iba. Medyo nag-above SRP na nga ito compare sa unang labas niya. Pero ngayon, merong bagong model na nilabas, si Yamaha na Lexi 155S at Lexi 155 Connect ABS. Parehas maganda at maangas kaya nakaka-excite. Ano pa ang inaantay natin? Rekta na po agad tayo sa specs. Dito sa video na to, makikita nyo ang Silver Lexi 155LX S version na 2026 at Lexi 155 ABS Y-Connect na naka-release lamang ngayong month. And this is the latest update mga tol. Unahin natin yung S version. New color update na matte metallic silver color. Itong nasa video natin ngayon na may konting touch ng pagka-gold. And yung kanyang mags is still black pa din. Pero this one is nakakilos na with improved logo and sticker. So check natin yung engine specification performance nitong bagong Lexi 155S version. Meron itong 155.9cc displacement single overhead camshaft, 4-stroke at 4 valves pa rin ito mga chong na may liquid cooled engine at VVA. May maximum power na 15.2 horsepower at 8,000 RPM. May maximum torque na 14.3 Nm at 6,500 RPM. Bore and stroke 58mm by 58.7mm at may compression ratio na 11.6:1. Fuel capacity, ito ang pinakamasakit. Same pa din, 4.2 liters fuel tank capacity mga chong. Sana ginawa naman nilang 5.5 liter para medyo sulit, no? At ang height niya sa dimension is meron tayong 1,135mm at wheelbase na 1,350mm. Sa seat height, same pa din 770mm at may timbang ito na 118 kg versus dun sa standard na 116 kg. At ang length naman niya or ang haba ay meron tayong 1,970mm at sa lapad naman or width ay 720mm. When it comes to braking power mga chong or sa mga preno natin, sa harapan natin naka-disc brake na po siya and sadly sa likod ay naka-mechanical drum brake pa din. Pero syempre yung harap ay improved na with ABS pero meron pa rin silang kategory na non-ABS at ABS version. Pagdating naman sa ating suspension performance, ito nag-improve si Lexi 155S version at ABS ng kanyang front fork telescopic. Meron na tayong 30mm na front fork telescopic suspension, so mas malaki ng konti. Nakaparehas ng V3 na Aerox at Tecmax na lumabas sa atin sa Pilipinas. So yan yung bagong labas na Lexi 155S version. Nag-improve ang front suspension. Sa likod naman ay bago na din yung ABS version niya at tong S version ay merong new spring-loaded oil damp improved suspension with sub-tank. Yun nga lang, hindi pa siya dual shock pero naka-sub-tank na yung kanyang suspension sa likuran. Yung Lexi na Y-Connect ABS version naman ay same lang ng specs ng at exterior ng design ng S version. Nag-add lang sila ng ABS sa front brake at Y-Connect. Pero overall itong bagong S version na nilabas na ABS at S version na regular is sobrang ganda compare doon sa nilabas natin sa Pilipinas ngayon na standard version. Parehas may auto start and stop system, parehas may hazard at parehas din may emergency light. Sa timbang mas mabigat sa ABS version ng 2 kg compare sa 118 kg na S version. Pero yung nilabas natin is 116 kg lang. So mas mabigat ng konti yung nilabas nila ngayong latest. Sobrang astig ng marketing strategy na ginawa ng Yamaha Philippines sa atin nung nilabas yung Lexi. Imagine, inuna niya yung standard version or yung ignition type version kasi nga once na sinabay niya itong ABS or S version dun sa standard, malamang matutulog yung disusi compare dito sa keyless at ABS version or S version. So ang ginawa niya, pinaubos niya muna or pinabili niya ng halos 50% sa market ng mga Pilipino yung standard version bago ilalabas probably itong S version at ABS version ng Lexi. Para nga naman walang matitira at walang mapagpipilian. Sobrang galing ng marketing strategy. Yun naman idea ko lang at feeling ko yun din ang gagawin ng Yamaha Philippines kasi ito kakalabas lang
155LX S version na Lexi at ABS. So possible lalapag din to sa Philippine market na may konting dagdag sa SRP dahil nga ngayon yung standard na Lexi lumabas sa atin is nasa 99,900 lang dapat ang SRP, umaabot na sa 105, 106 to 110,000 na SRP depende sa dealership. Pero talagang may mga ilan-ilan na 99,900 pa din ang SRP pag cash. Yung iba nga ay wala pang mabila ng cash, panay installment lang ang available. Pero dahil nga yan sa magandang strategy, feeling ko once na mapaubos ng konti yung standard, ito na at lalabas na ang S version at ABS. So dito malamang open na to for cash kahit sa ang dealership at hindi na siguro magdadagdag ng konting presyo pagdating sa ABS dahil nga medyo boundary na sila doon sa unang nilabas na standard edition dito sa atin sa Pilipinas. So ngayon ang price point nito sa ibang bansa or dito sa binibidyo natin sa Indonesia, nakakalabas lang this month is nasa 100k Philippine peso kung ko-convert sa atin ang S version at 110k naman ang ABS Y-Connect version ng bagong Lexi 155 2026. Pero once na lumapag yan sa Philippine market, as we expected, mataas na rin ang tax at nasa 120 siguro to 125,000. Pero once na pumaluyan ng ganon, ay malamang Aerox na lang ang bibili ng iba. Tama ba? Lagay mo nga dyan sa comment section kung pabor ka ba na ilabas na agad tong S version at ABS version na Lexi para hindi na tayo maipit doon sa standard version at magbayad ng above SRP. Once again, another scooter update from Vlog Nicosa. Don't forget to subscribe, like my Facebook and YouTube channel, Vlog Nicosa. Peace!